Nagpa-press con si Inday, mga kababayan. As you know, ang intensyon niya para sagutin yung mga revelasyon during the hearing sa Congress na sinagawa kahapon ng Committee on Good Government and Public Accountability chaired by Manila Congressman Joel Achua. Kaya lang po, mga kababayan, nang panoorin natin yung press con, imbis mapabuti po yung kalagayan ni Inday, lalo yatang napasama. Ang hindi ko maintindihan, wala man lang bumulong kay Inday sa mga advisors niya. Pinabayaan lang po na magsalita. Kagimbal-gimbal po yung mga pinagsasabi ni Inday. Pinagsabihan daw niya si Amy Marcos na pag hindian niya kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay mo, huhukayin ko niya yung tatay ninyo, at itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Iwan ko kung nagbibiro ba siya o seryoso siya sa kanyang sinasabi. At may nabanggit pa siya tungkol sa kulam. So sabi ko, ano nangyari sa Vice Presidente? Out of this world na yung mga pinagsasabi at na talagang nakakagulat po. Sa isang tulad ko na observer po sa behavior ng isang tao, lalo na sa pagsasalita, parang sabi ko, ano kaya iniinom ni Inday? Kasi baka lasing si Inday, o kung hindi, because of the pressures, mga kababayan, sa kanya, sa tindi ng mga revelasyon, lumalabas kasi doon po sa congressional hearing, yung mga naka-partner niya sa implementation ng mga program sa confidential funds, yung mga armed forces of the Philippines officials po, nilaglag po siya. So I think feeling ni Inday, yung mundo niya po, mga kababayan, is crumbling. And pag pinakinggan mo siya, parang mentally unstable or mentally disturbed. Incoherent po yung kanyang mga pananalita at yung mga facial expressions niya, kakaiba. So kung ako po yung kung ako yung political advisor or kaibigan ni Inday nandun, ang gagawin ko kay Inday, bubulungan ko siya. Madam Vice President, pahinga ka na po siguro. Parang pagod ka po. Kasi yung mga pinagsasabi ni Inday po, talagang nakakagulat, kagimbal-gimbal po. Kaya sabi niya rito, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Vice President Sara Duterte says sa ginawang press conference niya kanina. Ito po. Sara Duterte sinabing itatapon niya ang katawan ni Marcos Sr. sa WPS. Yan pa. Si BBM, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Sabi pa niya, the nations niya elected a leader who does not know how to be a president. Ganyan, mga kababayan, katindi yung mga binitawang mga pananalita ni Inday. Saka may kwento pa siya tungkol sa kulam. Sabi ko, parang wala yata sa sarili si Inday habang nagpapapress con. Parang nakainom yata ng alak or baka nawala sa sarili sa sobrang pressure sa kanya, sa sobrang galit niya sa Kongreso kasi feeling niya, mga kababayan, pinagkakaisahan siya. Matindi po yung atake kay Martin Romualdez at nagbullshit po si Inday. Pinos pa nga ng kanyang mga supporters. So, proud kasi sila. Run Sara Run movement. Bullshit sila. Bullshit, sabi po ni Inday. Tapos sabi pa niya, noon lahat para sa bayan, sa Diyos at sa pamilyang Pilipino. Ngayon, drag me to hell. Yan daw ang ginagawa sa kanya ng Congress ni Martin Romualdez at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya.
Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin yung ating kwento na talaga pong kagimbal-gimbal. Sabi nga po natin talaga, totoo yung kasabihan. Dapat no talk, no mistake lang. More talk, more mistake. Ito na siguro yung pinakang matindi na pagpapress ko ni Inday. Na-expose po, na-reveal yung kanyang mental health condition. Pakinggan ninyo siya mga kababayan sa kanyang sinasabi. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Matindi po. Ano tingin niyo po? Ulitin ko sa inyo. Yan siya. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Seryoso siya? Senator Amy. Ang sinasabi niya? One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Tingin niyo po, nasa tama pa siya Nasa tama pang wisyo po yung kanyang pag-iisip. Di ba mga signs na po siya? Sabi ko nga doon sa post ko po, I think kailangan ng mag-seek ng professional help. Ito pong si Inday Sara. Tingin ko nag-breakdown na siya po because of the pressures na dulot mga kababayan ng congressional investigation. Nagsisipaglabasan po yung maling paggamit po ng confidential funds. And in fact, na-discovery po doon na pinalalabas may ginastos na kwarta from the confidential funds ni Inday galing sa DepEd. Pero nang bosisiin po, tanungin yung mga armed forces officials po, dininay po, lumabas doon sa presentation po, lahat ng pera, lalo yung galing sa 150,000 confidential funds ni Inday sa DepEd, yung 15 million po mga kababayan, lumalabas, hindi man ginamit. Kasi yung pondo mismong sarili ng armed forces, pati ng mga LGU, yun ang ginamit nila. Walang confidential funds, pero may certification na ginamit yung confidential funds ni Inday. Ganon katindi po yung revelasyon. Nagpa-press con si Inday at makikita ninyo nasisiraan na po siya ng loob. So depressed, pati yung kanyang pananalita, very incoherent po. At malamang mamaya po sa mga commentaries ng mga political analysts and observers po, malamang parihas po yung sasabihin. Tulad po yung ng aking sinasabi ngayon na Inday, I think need to seek professional help. Ako nga, sabi ko, siguro kailangan gawin ni Inday, magbakasyon muna, pumunta sa ibang bansa. Anyway, hindi man po siya pipilitin na siya yung magsalita, pero yung mga tauhan niya in other involved, sinamo na po
And malamang sa malamang iko-contempt sila. Sabi ni Inday dito sa press con, pag nakulungan niya kayo, sasamahan ko kayo sa kulungan. Ganon ang desperation ngayon na napifeel siguro ni Inday. Kaya makikita ninyo, nagmamanifest sa kanyang pananalita at sa kanyang mga aksyon po. Ito yung ginawa niya kanina. Hindi talaga kami magkaibigan. Unang-una, magkasama lang kami dahil eleksyon. Pangalawa, dahil sa trabaho, hindi kami magkaibigan yan. Inulit niya yung pag-deny mga kababayan na kaibigan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Okay, then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Okay, so ito pa, mga kababayan. before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Sa BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa diyan sa House? Of course, hindi. Ito, mga kababayan, medyo mahaba-haba ito. Yung clip ng Philippine Star. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. Tingnan niyo po, parang bata na siya. Yes. Just very quick follow-up. Oo. Ito conversation happened. Pati with facial you expression and niya. Senator Ayn na Kakaiba. mention ng tatapon Hindi kasi conversation yun eh, group chat yun. Tapos, Tingnan niyo. noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tapon ko yun sa Philippine Sea, yung tatay ninyo. Okay, so pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Kita ninyo, parang bata na. Yan o. Sara Duterte, sinabing itatapon niya ang katawan ni Marcos Sr. sa WPS. Tingin ninyo, nasa tama pang pag-iisip po si Day? O isa na itong signs of mental instability? Yung kanyang mga statements po is very disturbing.
baka si Inday po makagawa ng hindi kanais-nais po. Kung hindi patitingnan po ang mental condition po ni Inday. With all this pressure sa kanya, sa ginagawa ng Congress na congressional hearing po. Hindi man pwedeng ipatigil natin kasi po this involves money from the taxes of the Filipino people. And public office is a public trust, sabi nga po ni Congresswoman Luistro ng Batangas. O ngayon, iparinig ko sa inyo yung iba pa na mga pinagsasabi ni Inday. Kasi umabot siya almost 2 hours yung press con po. Ito galing ito sa Philippine Daily Inquirer. Yan po. Para naman may trabaho tayo next week and in the weeks after, yung foreign policy, geopolitics, wag na muna natin i-take up ngayon. Tsaka yung House probe. Antayin muna natin yung next House hearing. Kasi kulang pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So, antayin muna natin yung House hearing before we talk about the House probe. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So, antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. And then, sa DSWD AX, answered by Norman Baloro already. And then, other political issues, sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Tapos na. Thank you. Okay, so saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa... you have to bear with me, ha? We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, doon muna tayo kay PRD, then mag-move tayo kay BBM, and then we'll move to Martin Romualdez, and then merong isang person of that triangle. Hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro a little of confidential funds. May paduda Okay. siya. May love triangle daw. So 22. Kasi madami ang nagsasabi na we are room Baka ito yung perdition. sinasabi ng video. Another video mga Our kababayan country is on this na road to tulad sa perdition pulburon. because matigas ang ulo. Dahil Sara, hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. So nagsisisi siya, hindi daw And tumakbong hindi lang yan isang presidente. beses na narinig ko, madaming Hindi daw siya beses. nakinig sa tatay niya. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never ever asked me to
run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinunta sa bahay ng nanay ko, sa Paniwala bahay ba tayo na ng pamilya asawa sila ng ko. sinungaling? Hindi siya nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Yung nanay ko doon, Gustong palabasin ni Inday na makinig siya sa amin dahil dalawa. hindi siya nakinig sa kanyang tatay, nangyari ito sa kanya. So, Ayan on tuloy, the naging hindsight, pangulo si BBM. maybe ginamitan ng psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin ninyo siya bakit. Another Sinungaling man yun, tulad mo, sabi mo, tatakbong na senador, hindi 3. ako Wala man ni isa. sinabihan ni PRD na tumakbong president. He left me document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Lagay sa left side na Tumakbo document. si ano, Nakalagay si sa right side na document. Bongo. Sara Kasi should not run for any nag-slide position. nga siya po She should endorse sa pagka-vice presidente. Bongo Kasi to be na-feel niya, Duterte hindi for siya President mananalo Vice kay President. BBM. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala Yun ni ang PRD katotohanan niya. Nung last, very last meeting namin, dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din naman talaga ako tatakbo for president. Siyempre Maaga nga ako po, nagsabi sa kasi inyong lahat. during yung Sabi mga ko, sorties, "Oh, kung kunti alam mo, pumupunta may sa mga media na patipo at the time ninyo, na nandito ngayon. pag si Sinabi BBM ko, ang pumunta po, huwag niyo napakarami, muna akong tanungin rockstar, about the presidency. kaya nag-slide ka. Para hindi pa ulit tanong, antayin niyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president. tapos immaterial ito, And true history. enough, January 2021, maaga ako nagsabi Di ba? sa lahat. I-fast forward na natin mga kababayan kasi paulit-ulit man lang yung sinasabi niya. Which is immaterial. Ang issue rito, yung confidential funds na dapat niyang ipaliwanag.
Bakit nandidilat ka? Good morning, Mikael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko. Bakit mo niya kinikwento? kayo Anong na context nito? It needs a sit down. Pinut off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A. Diversionary to. TPS, Sa deception totoong A, dapat niyang sagutin. versus, And it should be in Congress, not in press con. SD. Tama ba? So, kailangan mo kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, Pinalalabas niya, niloko siya. naisip ko Niloko pa, siya ng ating Pangulong Bongbong. sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagluha mo. Affected siya sa sagot sa kanya. Sagot man lang yun sa kanya, mga kababayan ng ating Pangulo. Kasi dininay ni Inday na magkaibigan sila. Hindi na siya importante. So sabi ng ating Pangulo, all along niya, ang paniwala ko, magkaibigan kami. Yung nararamdaman. But dahil anya sa sinabi niya, I think anya, maybe anya, I've been deceived. Mag-isip about deception ng isang babae. Affected, mga kababayan, si Inday sa sinabi niya. Siya kasi yung nagsabing hindi sila magkaibigan pala. Ano? Yung presyo ng gasolina. Issue ng gasolina na yung topic niya. Kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, this girl. Siya yung nagsimula niya. Hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangiyak tissue. Ayoko ng panyo. May parinig pa sa dyan. Only officer kasi Hindi sobrang daw siya dami nagko-cocaine. natin. Mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot. May parinig siya dyan. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Hindi daw siya nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. Ganon katindi, mga kababayan. Yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sa binisaya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat ra na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante. Mega Billions PR attack na. Ayan yung mga pinapakalat ng mga nausog vloggers na kaming mga pro-government, pro-BBM vloggers, binabayaran. Diba? Baliktad yata. I don't understand what we're talking about. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na. Lagi man na masama ang reaksyon ng mga taga Davao na kasama mo.
nga nasulti. Pero may mga taga Davao na hindi man conforme sa sinasabi ninyo. I was Yung mga deceived. supporters ni Carlo Nograles. So I Di ba? thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Kayo man lang po. Okay. Hindi nga kayo makaipo ng ng 1,000 sa mga rallies. 2021 October filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Tatakbuhan ko. Masakit sa akin. Mayor daw ang na tatakbuhan niya. narinig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili man gud na kanagyan. Wag na po ito. I-fast forward natin mga kababayan kasi irrelevant. History. O ito kay Senator Amy, mga kababayan. So pag convince sa kanya daw na tumakbong vice presidente, Si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan. And then she said na, I don't think kakayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo sinabi yan. daw ni I don't Amy, think she hindi will mananalo run. sila, hindi mananalo si PBBM pag Pero straightforward naman si Senator Amy Marcos. pag hindi siya niya ngayon. sinuport. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ko sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM tsaka si Senator Amy. And nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay. Ang gusto niyang palabasin, kaya nagkikwento siya, Nagkita kami si sa President bahay ni Martin Bongbong, Romualdez. walang utang na loob. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez. Di ba? Gumawa Yan siya man ng lang ang gusto niyang party-party palabasin. And then pag-upo ko na. Kasi ngayon, pinapa-imbestiga siya ng Congress dahil sa confidential funds. Kaya dahil iniimbestiga siya, pinalalabas ni Inday, walang utang na loob. Kasi naging presidente si BBM dahil sa kanila. Yan ang narrative nila mga kababayan. Yes. Ituloy natin. Baste, ginanon mo ng PRD, and then ginanon niya. And then he said na, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yun. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yun. Okay, so, no, hindi ko sinuway
hindi matigas ang ulo ko. Hindi totoo na pinataklo akong ni President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala yan. Kung ikaw ay President, mas mahirap pa. Sabi niya, maawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung Road to hell daw. kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, Hindi daw marunong yung Pangulo bibilisan na mo maging yung Pangulo. gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo, if you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, Tawag sa Pangulo, Mr. Deception. Pero meron akong nabasa sa Mr. na Deception merong na. nakikinig niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema. Hindi man talaga ibibigay sa kanya yung gusto niya ang Insurgency DND ng kasi pro-China. Nandiyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko At yan. saka, talagang Naiintindihan ko siya. may In fact, ano po, nung bumaba ako, may insurgency free na ang Davao City. So, naiintindihan may ko peligro siya. sa likod niya Yan kung yung siya gusto ko na trabaho. He said, really, he Vice said yes. Presidente matulad kay And kay then, Ram isa, sinabi ko sa kanya, natanggal itong trabaho, to make over si GMA. Hindi man maiiwanan pwede. ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, hindi maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan.
na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will explain this. And dahil nasa DMD ako, araw-araw ako pagdudugahan, anong ginagawa ng babaeng yan dyan? So na ginabuhat, asam na siya to planning a coup d'etat, planning to overthrow the government. Kasi DND yan, hawak mo ang military. Sabi ko sa sarili ko, Matalino ayaw na mo ang ating na magtrabaho Pangulo, ng hindi ganun. pa iisa. Na araw-araw ka Barkada mo si GMA, pinag-iisipan na meron the kang plotter. gawin. Sabot ko rin siyang asama. Magtrabaho ka, unya natay nga na nga intriga. Madaot lang imuhang kamada. So yun lang ko. Sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumipat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko sa part-time yung air travel ko, sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya, sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority, hindi ikaw. Kasi yun yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi sinabi siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na, isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, Gusto niya, priority siya. some form of insincerity. Diba? Okay naman problema Spoiled yan. talaga Maliit po, na bagay mga lang yan. kababayan. Kasi problema ko lang naman yan. Di man yan problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. You said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Ang po. Nan ko ba yun? Hindi na marunong maging presidente yung Pangulo. Na sinasabi ng mga kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tuon sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Yun, hanggang anong oras ito, JC? Parang bata. Tingnan mo. It's up to you, ma'am. To you?
Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 election? Inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, idea lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila. Palibot sa kanila, wala na yan silang pakialam. Wild Kasi mga president na sila, kababayan diba? mag-isip. Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating din, They can drag me to hell now. hindi man ako ni VP Lenny na tumakbong Vice President niya. Hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ng Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yan yung rason para ganito gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry sa kasi hindi pa sila nakatanong. Bullshit. Good morning. Kita ninyo. Asa po yung intention to run for Vice President from the very beginning? Can we say na napilitan pa talaga kayo and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Kaya
unfair naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhin ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede mag-picture. Ma'am, yes, ma'am. Sir, DWIC. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw niyo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente. Hindi. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Ilagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po from Radyo sa Estrada. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, hinakaupo ngayon, ibig sabihin ba ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito sidebar na lang ito, hindi ito kasali lang, ito tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes, Bea, ma'am, Radyo. Yes po. Hi ma'am. Kanina po kasi sinabi nyo na... Ma'am, here. yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na... Inahagapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut ito. Red Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol doon, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President. And do you think po ba, may regret po ba din kayo supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem? Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako. Oo, nabudol din daw kayo sa... Nabudol din sila sa inyo. Parang gano'n sinasabi mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay enough po ba sa iyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na napudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was, top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy. Sa akin ba yun, kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yun, cabinet member lang ako. Diba? Ako ang DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Hugas ka ma. Sa bayan Wala yun. man siyang nagawa sa DepEd. Accomplishment yun ng president. Ang budol. Isa sa Garcia, Fuji TV. Hi,
Good Yes. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget. Hindi kasi masima. Sinuspend ba ni PRD? Yan ang O rason tinanggal yan, sa mga posto kababayan. politiko na Malinaw. kaibigan? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila sila ni Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya, mortal, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yun nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan, mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Pero si BBM, bangag. Saan. Kita nga siya sa ano. Hindi man siya kasamang ano. bangag. Gusto na mga kababayan sugurin sa palasyo. At Vice President siya. Siya yung beneficiary. Good morning po. So, since we're on the topic of the election, 2022 elections, recently po kasi nakikita si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si BBM, si Pangulong Marcos na this may be a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Panood na naman po. Wait, ituloy ito. Ito, good morning po, Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay Yan na po. ninyo. Yung tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Matindi. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yung magsalita. Hindi niyan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Saan na tayo? Yes,
Tingnan natin kung anong masasabi nito, mga kababayan ni Senator Amy, na gaganunin yung kanyang tatay. Hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig. Ito na yung kwento ni Inday na kahindik-hindik na kinukulam daw siya. May kulaman, mga kababayan. Parang si Pacquiao na pinapakulam din daw siya. Nag-hire na daw, mga kababayan, si Lisa ng parakulam galing pa sa ibang bansa. Iba yung kwento ni Pacquiao, mga kababayan. Palibasa, spiritual advisor. O ngayon, si Inday man, ngayon, sa press con, may nabanggit tungkol sa kulaman. Kinukulam daw siya. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kailangan ng check-up. Eto, pakinggan ninyo, mga kababayan. So, that's the end budget. Ang huli, Nagbuntong hininga po. magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulang nila ako. What? Andiyan na sila, umabot na sila sa kulang. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulang pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So, nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And, meron isang graduate. Seryoso siya? Na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, diba? Narinig nung katabi ko. Narinig mo. You really... Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why would I give you my watch? At that point, sakit na ako. Kasi feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Walang pa nila yung Tingin ninyo. bata. And I wanted Nasa tama pang pag-iisip si Inday. sa face ng bata, I wanted to help him. Sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just imagine myself cutting his hand. Gusto
Gusto ko... Gusto niya daw putulin yung, yung kamay. Tsaka mukha niya. Pilip-read niya. Yung sinasabi niya. Putulin yung kamay ng presidente Trabaho kayo para maibigay yung relo. Tingin ninyo, nasa tama pang pag-iisip si Inday. Kinukulam daw siya. Bago mo tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang maputulan ng daliri diyan sa Kakaiba na yung fiasco ninyo sa West mukha Philippine ni Inday. Sea. And then, like he said. So, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupukpuk nila yung mga tao doon. Sabi ng mga nag-react, nababaliw na yan. Doon sa diversion room Painumin. na Davao City, premier gas nila. Pati Yung mga bata, tao. inuudyukan mong pakamatay. Isang tao lang, hinahanap mo ha. Bakit mo pupukpuk yung Eskis, 30? Bakit Sofrinia. mo yung 100? Paano nag-surrender yung tao? may lucid interval, Kinausap lang siya. delusional. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So, anong purpose? Hindi na ng maintindihan ang pupukpuk pinagsasabi. yung tao na hindi naman Highly alam unstable. kung saan si Pastor Kibuloy. Pati bata Nandun lang siya, inuudyukan, nagtatrabaho. pakamatay. Ano ba yan? Doon Ano siya daw? nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, Walang tear gas doon kay Kibuloy. para lang maghanap ng isang tao Kung saan sana lang napunta mga kababayan yung kwento ni Inday. Yan sabi po. Pati yung mga nanonood, nakalata na rin. Oh. Ah. Iba na inaasta ni BP, manifestation na stress na siya. Ano daw yon? Bata daw, magpapakamatay. Ang anong pinagsasabi nito? Buang na day. Ala, nagwawala na. Matindi po. She's like that crazy aunt that everyone wants to avoid eating her food. So marami pang pinagsasabi si Inday, kaya lang kailangan na yung parental guidance. At sabi ko nga po, I think kailangan na ni Inday ng professional help. Masyado nang na-stress si Inday dahil po sa nangyayari sa kanya. Sabi ko nga po, ang lahat ng ito kagagawa niya at ng kanyang pamilya. Self-destruction ang ginagawa nila sa kanilang sarili. Yung paggamit niya ng confidential funds, hindi niya kasi maipaliwanag mga kababayan. Kaya nagpapapress con siya to defend herself. Kaya lang yung epekto po, baliktad po. Lalong napapasama yung tingin sa kanya ng ating mga mamamayan. Hindi man lang binulungan ng kanyang mga advisors. Madam Vice President, tama na po. Parang pagod na kayo. Kaya lang, kilala nilang matigas ang ulo, baka sapakin sila. Di ba? Kaya ayon, pinabayaan na lang na mag-self-destruct. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new
2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.